hearts, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isang. So, for today's video ay pag-uusapan natin yung about sa power. Kasi parang bigla ko lang siya naisip. Kasi nga, pag sinabi natin power, pag powerful ka na tao is kilala ka, sikat, then napaka, alam mo yun, yung marami kang nasasakupan, maraming tagasunod, marami kang naiimpluwensyahan, at marami kang sakop. Alam mo yun, halos lahat hawak mo. Yung parang kapag sinabi mo kailangang sundin at hindi ka basta-basta. Siguro, yung power din talaga is di natin maipagkakaila na marami talagang gustong maabot yung power na yan, kung anong klase man yan, basta power. Yung mga namumuno, mga ganon, or matataas na katungkulan, that's power. Pero, hindi natin minsan naiisip na sa kabila nun is meron pala yung consequences. Like, for example, kapag mataas yung katungkulan or may power ka is talagang kailangan mo talaga ng matinding, ang tawag nito, mabigat na gawain. At minsan pa is dahil sa dinami-dami ng hinahawakan mo, marami kang kakilala, is minsan hindi naiiwasan nagkakaroon ka ng maraming kung hindi ka man gumawa ng masama, may gagawa ng masama sa'yo, or kung hindi ka man nila mapababa, magiging delikado pa yung buhay mo. Yan, may mga ganun. Diba? So, marami namang, meron tayong dalawang power. Power na masama at power na mabuti. Pero, karamihan kasi ngayon yung power is ginagamit nila to manipulate people to para makapag-earn yung sa sarili lang nila, na maging selfish, na hindi nila iniisip yung ibang tao. Alam niyo yun? Mga ganun. Nakakalungkot lang dahil sa power. Na yung power is minsan nagiging masama dahil sa kapag naging gahaman tayo. Or kung sarili lang natin yung iniisip natin at hindi natin iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Alam niyo yun? Bakit ko nga ba siya nasabi? Or bakit ko ba siya gustong pag-usapan? Nakakalungkot lang kasi na yun nga, kasi pinaaral tayo para to work, para tumaas yung katungkulan, at titingalain tayo. Ano man, nabubulol ako. Titingalain tayo. Sorry. But, once na nakatapak na tayo doon or nakapunta tayo doon or kahit saglit lang, pero doon natin marirealize na hindi pala natin gusto yung ganon, yung power na yun. Although gusto natin, pero yung mga nangyayari, hindi natin gusto. Kaya, pinipili mo na lang bumitaw kahit na ayaw mo. Pinipili mo bumitaw kasi ayaw mo yung mga nangyayari. Yung mga natatabakan tao, yung mga taong inosente, yung mga taong nagagalit, alam mo yon, yung maraming naaapektuhan. It's hard to say, alam mo yun, yung specifically, pero generally, ganun talaga yung nangyayari sa mundong ginagalawan natin. And, kaya minsan hindi ko rin
masisisi yung mga tao minsan nagre-resign or nag-aawol or tinatamad magtrabaho kasi nga dahil na rin sa nangyayari sa system, sa environment, because of power, diba? Na kailangan sila yung mataas, sila yung susundin at hindi ka pwedeng humindi. Alam mo yung gano'n, yung parang hawak ka sa leeg. Pero ayaw mo yung ganong system kaya pinili mo na lang na umalis. Hindi ko alam kung ano ba yung point na to, but naisip ko lang. And I want to comfort you kung same tayo ng iniisip sa ngayon. And kung same tayo ng iniisip sa paligid natin, sa system. And kung nasaan ka man ngayon. Alam mo yun, yung para kang paralyzed because of the system of the power. Siguro kaya ko rin ginawa yung video na to comfort you na alam ko yung nararamdaman mo. And just go back na lang kung 'di ba sabi nga dito sa mundo na punong-puno ng survival. Kailangan mo na lang hanapin or piliin yung bagay na magsusurvive ka na gusto mong gawin kaysa doon sa survival na hindi mo naman masikmura or hindi mo naman kayang gawin for your whole life. Yun, maybe yun yung point ng video na to. And I just wanted to say na huwag kang mawala ng pag-asa. May airplane. Ayan, huwag kang mawala ng pag-asa, hindi ka nag-iisa at piliin mo lang yung bagay na makakapagpasaya sa'yo. And kung ayaw mo yung power, wala tayong magagawa kasi hindi mo kayang ma-attain yung ganun, di ba? Pag power kasi marami kang magagawa talaga. But if you're hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao kapag meron kang power is masasama. Minsan kasi, like for example, we have power spiritually. Like just for example, yung mga namumuno sa simbahan, di ba? Powerful sila in terms of sila yung nangunguna sa pagbibigay or pag-spread ng salita ng nasa taas, di ba? Kaya hindi naman lahat ng power is negative at hindi rin lahat ng power is positive. Meron din talagang negative. But sana if you have power is sana gamitin mo siya sa tama. Not for being selfish and ayun, para i-manipulate lang mga tao. So I think that's all for today's video. Thank you for watching and bye-bye.